all I have of worth. I break it at your feet, Lord. It's less than you deserve. You're far more beautiful, more precious than the oil. The sum of my desires and the fullness of my joy. Like you spilled your blood, I spill my heart as an offering to my King. Here I am, take me as an offering. Here I am, giving every heartbeat for your glory. Take me. This time that I have left is all I have of worth. I lay it at your feet, Lord. It's less than you deserve. Though I've little strength, though my days are few, you gave your life for me, so I will live my life for you. Like you spilled your blood, I spill my heart as an offering to my King. Here I am, take me as an offering. Here I am, giving every heartbeat for your glory. Here I am, take me as an offering. Here I am, giving every heartbeat for your Salamat, pinupuri ka po namin, sinasapa din na dakila ka po namin, Panginoon. Maraming salamat po sa gabing ito wherein we are here again, we gather again, oh God, Lord. Konti lang man po kami, pero I know that nandito ka po sa sa needs namin, oh God. Lord, maraming salamat po sa mga patiran na umattend ngayong gabi, oh God, Lord.
Naway mabigyan mo po sila ng kaliwanagan sa kanilang puso at isipan, Lord, through your word, O God. Lord, maraming salamat po sa kanilang mga time, O God. Lord, hindi po ito aksidente na nag-attend po kami ng Bible study tonight, O God. Meron ka pong pinapahiwatig sa amin, pinapaalam sa amin, O God, Lord, na may enlighten mo po ang bawat isa sa amin ngayon, O God. And we pray, O God, Lord, sa aming mga kapatiran na magjo-join pa po, O God, sa aming Bible study tonight, O God, Lord. Naway, ikaw na pong bahala sa kanila, mag-guide sa kanila, O God, mag-guide sa amin tonight, O God, Lord. We just entrust to you everything, O God. We just entrust to you our Bible study, O God. And this is our prayer in the mighty name of Jesus. Amen. Amen. Glory to God. So, yun nga po, no? Magandang gabi po ulit sa ating lahat. And thank you so much for uh, giving your time to the Lord para makinig ng kanyang salita. At sabay-sabay po nating aralin yung pag-aaral natin tonight, which is Judges chapter 5. Nakita niyo po yung screen ko? Ayan. So, sino po ba itong babae na ito? At mukhang siya ay nagpupuri sa ating Panginoon. So, malalaman natin yan sa Judges chapter 5. Ayan. So, ang babaeng yon ay walang iba kundi si Deborah. Yan. So, ang verses na ito, ang chapter na ito ay hanggang 31. So, I think we just read 5 verses each. Mag-start kay ako na lang muna, 1 to 5, tapos si Jenny, followed by Ate Ting, tapos si Dada. Dada, okay lang sa'yo magbasa? Yun, okay na okay si Dada. Hello, ano, napuyat na si, baby boy. Ayan, sige. Start ko po muna. The Song of Deborah, verses 1 to 5. On that day, Deborah and Barak, son of Abinoam, sang this song. So, umawit pala sila. So, ito yung context ng kanta nila. When the princes in Israel take the lead, when the people willingly offer themselves, praise the Lord. Hear this, you kings. Listen, you rulers. Even I, will sing to the Lord. I will praise the Lord, the God of Israel, in song. When you, Lord, went out from Seir, when you marched from the land of Edom, the earth shook, the heavens poured, the clouds poured down water, the mountains quaked before the Lord, the one of Sinai, before the Lord, the God of Israel. 6. In the days of Shamgar, son of Anna, in the days of Jael, the highways were abandoned. Travelers took to winding paths. Villagers in Israel would not fight. They held back until I, Deborah, aroused until I aroused a mother in Israel. God chose new leader. When war came to the city gates, but not a shield to spear was seen among 40,000 in Israel. My heart is with the Israel's princes, with the willing volunteers among the people. Praise the Lord. You who ride on white donkeys, sitting on your saddle blankets, and you who walk along the road, consider. Okay, si Ate Tin, 11 to 15. The voice of the singers at the watering places, they recite the victories of the Lord, the victories of his villagers in Israel. Then the people of the Lord went down to the city gates. Wake up, Deborah. Wake up, break out in song. Arise, Barak, take captives, your captives, son of Abinoam. The remnant of the nobles came down, the people of the Lord came down to me against the mighty. Some came from Ephraim, whose roots were in Amalek. Benjamin was with the people who followed you. From Machir, captains came down. From Zebulun, those who bear a commander's staff.
Okay, ate. Continue po, Kuya. Opo, hanggang 15 po, Okay. ate. Okay. The prince of Issachar were with Deborah. Yes, Issachar was with Barak, sent under his command into the valley. In the districts of Reuben, there was much searching of heart. Okay, ano naman po, si Dada, 16 to 20. Why did you stay among the sheep pens to hear the wishing for the flocks? In the district of Reuben there was much searching of heart. Gilead stayed beyond the Jordan, and Dan, why did he linger by the ships? Asher remained to the coast and stayed in his coves. The people of Zebulun risked their very lives, so did Naphtali on the terrace field. Kings came, they fought, the kings of Canaan fought at the Taanach by the waters of Megiddo. They took they took no plunder of silver from the heavens and fought. From from their courses they fought against Sisera. The river Kishon swept them away, the old river, the river Kishon. March on, my soul, be strong. Then thundered the horses' hoofs, galloping, he go his mighty steeds. Curse Meroz, said the angel of the Lord, curse its people bitterly, because they did not come to help the Lord against the mighty. Most blessed woman, Bijael, the wife of Heber the Kenite, most blessed of tent-dwelling women, he asked for water, and she gave him milk. In a bowl fit for nobles, she brought him curdled milk. Her hand reached for the tent peg, her right hand for the workman's hammer. She struck Sisera, she crushed his head, she shattered and pierced his temple. At her feet he sank. He fell, there he lay. At her feet he sank, he fell. Where he sank, there he fell, dead. Through the window peered Sisera's mother behind the lattice. She cried out, "Why is his chariot so long in coming? Why is the clatter of his chariots delayed?" The wisest of her ladies answered her. Indeed, she keeps saying to herself, "Are they not finding and dividing the spoils? A woman or two for each man, colorful garments as plunder for Sisera, colorful garments embroidered, highly embroidered garments for the neck, all this as plunder. So may all your enemies perish, Lord, but may all who love you be like the sun. When it rises its strength, then the land has had peace 40 years. Salamat po Ayun, sa liit yun. ng Panginoon. Maraming salamat, Ate Dada, sa pagbasa. Napakasipag mo pong magbasa. Glory to God. Ayan, so hello daw po, sabi ni Teacher Jenny. Ay, Kuya Rizaldi, welcome. Ayan, mabuhay ka. Sige, so isa-isahin po natin siya. So, ano ba bakit ba kumakanta itong si Deborah? Ano bang yung last na nangyari? Nung chapter 4. 'Di ba nung chapter 4, nanalo sila dahil namatay na yung tyrant na sumasakop sa kanila, which is si Sisera. At kaya itong si Deborah ay napaawit ng papuri kay Lord. So, nagiging siya kasi, kung titignan natin yung ibang verses and chapters and books sa Bible, may mga songs din si Moses nakagaya ni Deborah na every time na dinideliver sila ni God, yung mga prophets o yung mga ginagamit ng Lord ay kumakanta sa kanya. 'Di ba? Walang ng songs walang ng kwan, pero they're just using their poetic expression and they were singing.
to praise the Lord kasi out of their gratitude kay God. At hindi lang yun, pati nga si David, every time na magkakaroon siya ng gusto niyang i-worship si God, talagang nagra-write siya ng mga songs ganyan. So, yun yung background nito. Kumbaga nanalo sila, binigyan sila ng victory ni Lord. Kaya itong si Deborah, napakanta siya. At ito yung context ng kanyang kanta. Kung titignan natin, parang ang dami siyang binanggit. But most especially, ang mapapansin natin is pinapasalamatan niya yung mga nangyari sa past. Parang gano'n. So, isa-isahin natin. Itong verse 1 to 3, ito ay tungkol kay Barak. Sabi niya, Barak, kanta tayo. Sabi gano'n. Ay, bakit gano'n? Sorry. Yan. So, on that day mismo na nanalo sila, talagang niyaya niya si Barak na magpuri sa ating Panginoon. At sabi niya dito, ito yung content ng prayers nga nila sa 2 to 3. When the princes in Israel take the lead, when the people willingly offer themselves, praise the Lord. Hear this, you kings, listen, you rulers. Even I will sing to the Lord. I will praise the Lord, the God of Israel, in song. Na kung kapansin-pansin dito yung people willingly offer themselves, praise the Lord. Diba? Kasi kung mapapansin natin sa following verses, meron din, kung may mga willing, may mga unwilling din na i-offer yung kanilang sarili para gamitin ng ating Panginoon to win that specific battle. Mababasa natin yan as we move forward. Yan, sige. So, verse 4 to 5 naman, when you, Lord, so mapapakita dito na dinescribe niya kung paano si God ay kumilos para ipagtanggol ang Israel. At itong specific verse na ito yung ginawa ni Lord sa Mount Sinai na kung saan nagkaroon talaga ng na-shook yung earth, tapos umulan ng napakamalakas, tapos yung mountains nag-quake. One in Sinai before the Lord, the God of Israel. Ito yung mga intervention ni God na naalala pa niya during the Exodus. So kumbaga, ganun kasi yung praise yung aalalahanin mo yung mga ginawa ni God nung panahon na he performed miracle, he showed his kindness, he showed his mercy, ganun. Aalalahanin mo talaga. At yun yung ginagawa nga ni Deborah. Inaalala niya yung mga ginawa ni Lord na nare-remember niya kung saan she's really thinking sa kung ano yung maipapasalamat niya na maaalala niyang ginawa ni God sa buhay niya, hindi lang sa buhay niya, kundi sa Israel mismo. Sa history ng Israel. Kasi itong portion na to, 4 to 5, is makikita pa natin yan sa Exodus. Yan. Tapos ito naman, 6 to 8. Naalala niyo pa yung pinag-aralan natin sa chapter 3, di ba? Meron tayong napag-aralan doon na tatlong judges. Othniel, si Shamgar, at saka si Ehud. Di ba? So, ito yon mga yon. In the days of Shamgar, son of Anak, in the days of Jael yung chapter 4 na pumatay sa tyrant king na si Sisera, the highways were abandoned. Tapos may i-describe niya din dito na during that time na ino-oppress sila ni Sisera, yung mga highways daw abandoned, travelers look to winding paths, villagers in Israel would not fight. They won't dare to fight kasi takot na takot sila kay Sisera. They held back until Deborah, arose a mother in Israel. So pinapakita niya yung until such time na nagkaroon may isang tao na willing na magpagamit para mag-raise up
'di ba, para ipagtanggol ang Israel. Ilang years daw na tiniis 'to ng Israel yung tyranny ni Sisera? Kalimutan ko na, parang 10 to 20 years, parang gano'n sa previous verse. So, ilang years yung tiniis ng Israel until such time na merong ni-raise si Lord at willing, 'di ba? Makikita mo doon willingness. Hindi lang siya basta-basta nagre-raise. But the but yung gustong i-highlight dito ni Deborah is until such time na mayroong isa at ako yun, sabing ako yun nag-raise up as a mother ng Israel, parang ganon, 'di ba? At hindi lang mismo hindi lang din yung willingness mo, pero God chooses also. He chooses, and then yung mga willing lang, 'di ba? When war came to the city gates, but not shield or spear was seen among 40,000 in Israel. Ano to? So 9 to ano na yun, saan na ako? Yeah, my heart is with the Israel princesses. So ito naman ay 9 to 18. Ito na um yung mga nag-respond, 'di ba? So Judges chapter 1, um may mga sabi kasi 'di ba ang utos sa kanila sa Judges chapter 1 is patayin lahat ng mga Canaanites, sirain yung mga altars, ganito ganyan. Pero hindi nila ginawa. Anong ginawa ng iba? Yung iba um nag-intermarry, cohabitat, ginawang slaves yung Canaanites, hindi sila fully sumunod kay Lord. So itong kantang ito naman ni Deborah, it's a reminder na nire-rebuke niya yung mga nag-obey, nire-rebuke niya yung mga nag-disobey, tapos piniplease naman niya yung mga nag-obey, which is, on this case, nire-rebuke niya si Ephraim, Benjamin, Zebulon, Issachar, and ito yung pinraise niya pala. Pinraise niya because sila ay they are willingly fight at the point na mai-risk nila yung buhay nila. So ito yung Ephraim, Benjamin, Zebulon, Issachar, and Naphtali are all praised their courage and willingness to fight. Pero yung nirebuke niya si Reuben, si Gilead, Manasseh, Dan, Asher, kasi sila yung mga kasi basahin natin. Benjamin was with the people who followed you. From Makir, captains came down. From Zebulun, those who bear commanders of staff. So ito yung mga lumaban talaga. The prince of Issachar were with Deborah. So sila ito yung mga lumaban. Issachar was with Barak, sent under his commandment to the valley, distract Reuben. There was searching of heart. Why did you stay among the sheep pens? Ito, si Reuben. Nagstay daw sila sa mga sheep pens. Si Gilead, beyond the Jordan, and Dan, they linger by the ships. Yun, 'di ba? Yung parang nabisi na sila doon sa siguro maganda yung ships doon, maganda yung mga flocks doon, 'di ba? Parang ay okay dito, madaming pens, ganito ganyan. Yung parang naintanggal na sila doon sa Canaanites na ang instruction sa kanila is heal. Kasi may influence nga sila nung kanilang bad culture, bad evil culture, hindi lang bad, evil culture, evil practices. Kaya gusto i-execute talaga, pero hindi sila yung sumunod. Naging busy sila sa buhay-buhay. Ito na nga, naglinger by the ships, di ba? Asher remained on the coast and stayed in his coves, di ba? Yung parang na-relax na lang doon sila. So, nire-rebuke sila. Zebulon risk their lives. Pero itong si Zebulon risks their lives. Naphtali on the terraced fields. So, sila yung lumaban. Naphtali, Zebulon. Kings came, they fought to Canaans, and Tanak by the waters of Megiddo, they took no plunder of silver. They took no plunder of silver. So, ibig sabihin, hindi sila nagkaroon ng itong mga taong ito, lumaban talaga lang sila for Israel, and they wanted na wakasan yung tyranny ng Canaanites. Pero yung iba, tingnan nyo naman, yung hinighlight doon, parang nakontento na doon, nagtago na laang, 'di ba?
parang na-relax na lang sila doon sa buhay doon and they really don't care. They don't have the willingness to fight na utos ng ating Panginoon. Okay? So tapos nung ano na 19 to 27 naman, ito na yung about sa ginawa ni Jael. Ay, March on Mars. So, from the heavens, the stars fought. From their castles, they fought against Sisera. Si Sisera, di ba yung previous king sa Judges chapter 4. The age-old river, the river of Kishon, march on my soul, be strong. Then thunder, the horses' hooves, galloping, because mighty steeds. Curse Miros, said the angel of the Lord. Curse its people bitterly because they did not come to help the Lord against the mighty. So, dito na no parang sinasabi ni Deborah na ito yung mga tao na hindi tumulong during the war sa Canaanites dun sa pag-fight kay Sisera at hinighlight niya dito si Jael na kinuwento niya ulit na kasi kultura yon ng mga Israel na kapag ka may pumupunta sa'yo na lalo na close relatives mo, tapos dapat hospitable ka. Sa Western culture kasi ganun eh, kapag ka merong walang matuluyan, ganyan dapat papatuluyin mo, ganito, ganyan. Tapos normally mag-aano talaga sila ng milk, ganito, ganyan. At yun ang ginawa um, ni Jael. However, hindi niya din matiis na yung tyranny ni Sisera, 'di ba? At talagang pinatay niya si Sisera. But I think na it is God's ano din intervention. Kasi 'di ba ito din kasi yung fulfillment ng prophecy na dahil hindi sumunod si Barak sa pinag-uutos ni para may hesitation si Barak na lumusob at i-lead ang Israel, gusto niyang sumama si Deborah, nawala sa kanya yung honor at yung honor napunta kay Jael, which is a woman at hindi pa Israelita, Kenite, 'di ba? At yun nga namatay siya. Tapos ang nakakatawa dito, itong 28, yung mother ni Sisera. 'Di ba kasi si Sisera, ang talagang purpose nila sa battle is to plunder the wealth, the gold, the silver, yung pagkain ng Israel para kunin yun, nakawin yun. At ito naman, tingnan yung ginagawa ng nanay niya. Nag-aantay siya, nag-worry, syempre may worry, bakit ang tagal ng chariot ni Sisera. Tapos, why is the clatter of his chariots delayed? Bakit wala pa yung yung 'di ba yung kabayo kapag pag malapit na maririnig mo yung kwan? Yung sound. Pero kita niyo naman yung sagot nung wisest lady answer. Sabi niya, 'di ba? Bakit mo ba hinahanap siya? Baka naman, baka divide na nila yung mga yung mga spoils, yung mga na nila, nakamkam nila. O baka yung mga ibang woman, o ito sa'yo, ito sa kanya, ganito, ganyan. Color garments, plunder for Sisera, colorful garments. Kasi 'di ba dati yung mga colorful garments is a royal na kasuotan na hindi mo basta-basta maisusuot. Galing lang yun sa mga royal families, ganito, ganyan. So yun yung mga pinaplunder nila. So iniisip na nila, nakakatawa kasi, what an irony na inaantay mo yung pagdating ng anak mo, tapos sinabi pa nung advisor mo na ina-anticipate nila yung mga na-plunder ni Sisera sa Israel, pero hindi nila alam napatay na pala si Sisera. Tapos ito yung sa verse 31. So may all your enemy perish, Lord, but may all who love you be like the sun when it rises in its strength. Then the land had peace 40 years. So yun, ano yung matututunan natin sa gabing ito? So sa tingin nyo, ano ba yung theme ni Deborah's song na parang paulit-ulit na sinasabi doon? Sige, pag-isipan po ulit natin. Magkaroon lang tayong wild guess. Let's ulit our curiosity.
Mahal, may masasabi ka? Any wild guess? Wala. Ano sa tingin mo yung parang ano yung nag-struck sa'yo na lang, ibahin ko na lang. Ano yung nag-struck sa'yo doon sa song ni Deborah? Yung Sa song ni Deborah. Ano yung parang tumatak sa'yo, ganyan. siguro yung ni-remind ni Deborah lahat-lahat nung nangyari from Exodus until sa ano ni Shamgar hanggang sa ano, sa naging victory nila na though walang lalaki na nag-stand up, nag-stand up para sa Israel, parang ni-raise ni Lord yung babae, yung mga babae to ano, to defend the Israel, parang gano'n. Kung basta kung tawag na dito, kung hindi kaya ng lalaki, why kaya ng mga babae, parang gano'n ba? Kahit na ano, kahit na sino gagamitin ni Lord to win his to win his battle, parang gano'n. Amen. Yun, glory to God. 'Di ba na kung titignan natin na God uses the willing. 'Di ba paulit-ulit yun na sinasabi nila na praise those who are willing. 'Di ba? Na kasi during that time walang willing na mag-stand up, sorry, para ipagtanggol ang Israel. Ganun din sa atin, 'di ba na kung hindi ka willing, God is gentleman, 'di ba? Hindi ka niya pipilitin, gagamit siya ng iba, 'di ba? Si Barak, 'di ba? He's hesitant at first. Sabi niya, kung hindi ka sasama, Deborah, hindi ko ipagpapatuloy. Pero si Jael, 'di ba? There's a willingness na ipaglaban yung Israel for the um I believe si Jael ay parang nakarinig din about sa pinaglilingkuran ng Israel kahit hindi siya Israelita. Kenite siya eh. So, basta may willingness ka, gagamitin ka ni Lord. Parang um sa atin din naman eh, 'di ba? Kapag ka nung ini-start ko tong Bible study na to, wala akong willingness talaga. Pero until such time na God reminded me to obey. Ganun. Kasi willingness at saka paggamit ni Lord, yung selection ni Lord, dapat parehas lagi yan eh. Kasi kapag sinabi natin na hindi lang basta-basta gumagamit si Lord na kung sinong tao lang na ano, ginagamit niya yung willing. At minsan ginagamit, kaya nga tayo may free will eh, 'di ba? Kaya nga tayo may free will kasi dapat gusto mo para ka magamit ni Lord. 'Di ba? Kapag kaaya mo, okay lang, gamit siya ng iba na willing. 'Di ba? So, at walang sapilitan, ganyan. Kapag hindi ka willing pero, yung honor of the victory, alam mo yun, yung part ka ng isang victory, ginamit ka ni Lord kasi ang pag-fulfill ni Lord, kailangan niya ng participation ng mga tao kasi syempre kailangan niya ng physical kasi andito tayo sa physical world. Kailangan niya ng physical na katawan to fulfill yung prophecy or yung will niya, 'di ba? On earth, kaya niyang gawin yon syempre with his might, but he always wants to fulfill it with participation ng human, with our willingness. Ganyan. So, yun no, parang at yun din yung hin-highlight ni Deborah, 'di ba? So parang yun, yung willingness na kasi minsan yun na yung nawawala din sa atin na hin-highlight nga niya doon, 'di ba? Na yung iba si Dan, sino pa ba yun? Si
Sino pa ba yung part ng mga Israel doon na parang napetext na lang sila sa buhay, okay na sila doon, okay na sila doon sa may coast, sa may cove, 'di ba, sa may kuweba, nagtatago sila doon, tapos nag-aalaga na ano, okay na kami doon. Parang wala na ba silang willingness to do yung pinapagawa ni God, which is to fight nga the Canaanites kasi hindi niya gusto na mag-leave them together. So, ganun din. So, kung ano yung will ni Lord sa atin, we must have the willingness to do it. Kasi remember, there's always two type of sin. The sin of commission, yung alam mong masama pero ginagawa mo na. Pero ang madalas na kasalanan ng Kristiyano is the sin of omission. Yung alam mo nang magawa, ay, alam mo nang maganda, pero hindi mo ginagawa kasi you're not willing to do it. So yun, parang, nung, 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 nung binabasa ko to, alam mo, tamad ako talaga. Tamad ako, I have to confess, tamad akong, mag-Bible study. Pero, nung nabasa ko yung word na willingness, those who are willing, yun yung gagamitin ni Lord. Kung ayaw ko, gagamit si Lord ng iba para mag-Bible study at to share the, the word. Pero, iba pa rin kasi kapag sasabihan ni Lord sa'yo na, come, my faithful servant, share with my happiness. Parang gano'n, di ba? Walang gano'n kasi you're not willing, di ba? So parang, binigyan kita ng chance, mami. You don't want. Parang gano'n. So, it's really a reminder. Yun. So, God uses the willing. Yun lamang po. Good evening. At kayo naman po, ano po kaya ang masasabi po natin or pulot of the day or dagdag or impression sa atin ni Lord while we are studying this? So, mag-start po tayo kay, sino po kaya? Oy! Talaga namang, inano po kayo ni teacher. Hindi pa natutulog yung bulilit ko. Ano lang yun na-download sa akin na yun about sa willingness. Willingness of the heart is the equal of victory. Diba? Example ko yung about ministry. Hindi hindi magtatagumpay ang isang ministry kung ang isang tagagawa o isang member is walang willing, yung kumbaga napipilitan. So, patay siya, patay ang isang ministry. Sabi nga, di ba, do it for the glory of God. So, yung humbleness, yung obedience. Kasi, di ba, maging obedient tayo sa mga leaders, sa mga pastors. Hindi dahil yung napipilitan lang, kundi yung buong puso. Kasi, di ba, sabi, kung kung parang wala lang, kumbaga duty ko lang to eh. Parang patay siya. Hindi mo makikita sa isang ministry yung sigla, yung Holy Spirit, yung unity. So, yun lang po at hindi pa tulog yung bulilit ko. Amen. Glory to God po. At Ate na-bless po Dada. ako sa na-bless ako sa worship. Whole day ko po yung pinapakinggan, yung Alabaster Jar. Amen. Glory to God. Kasi Ipatugtog mo sa alaga mo matutulog na eh. kinakanta ko po. Ayun no. Yun pala Kasi eh. ang naano namin, no. Kasi, di ba sa Alabaster Jar, and dagdag ko na lang din, Alabaster Jar, yung time natin, yung willingness ng oras natin, ano yun eh, hindi katumbas hindi natin matutumbasan yung presyo ng Alabaster Jar kasi dollar yun, di ba? Yung presyo nun sobrang mahal. So, sa atin, yung hindi man natin maibigay yung ganun kamahal but still yung willingness ng time, ng puso natin para kay Lord. Yun lang po. Amen. Glory to God. Talaga naman si Pastor Dada. Amen. Sino pa po? Sino pa mahal? Magturo ka na. Teacher ka naman eh. Ma'am, bakit ako lagi sa recitation? Ay, pero kayo ang perfect example ng ating aral ngayong gabi, the willingness of the heart.
na i-share ang knowledge ninyo sa amin, to spend time, mag-prepare, mag-research, So, nakaka-inspire kayo diyan in Maui. Hindi nyo lang alam kung gaano ka-meaningful para sa aming mga uma-attend yung mga ganitong session. And just the same sa session natin ngayon, sa ating inaral, um, it takes a lot of guts and faith para maging willing tayo to do anything sa buhay. Be it calling, be it our passion, be it our responsibility and obligation. So, nonetheless, kailangan natin ng strength, ng wisdom, and of course, resources. So, without the time, the good health, at saka yung comfort ng ganito, yung may internet tayo, ayan. So, lahat ito won't be possible without yung mga nabanggit ko kanina. And to come up with a willing heart, marami palang ingredients behind that. So, the fact na kami din naman ay narito at uma-attend, it also goes to show our willingness then to learn, to spend time in a very meaningful way kasama ninyo. So, continue to be a perfect example for us, Maui and Jenny. And I also look up to Kuya Sadi and Pastora Dada na no matter what, we will show up and support. Thank you. Heart, heart. Amen. Thank you so much, Ate Dada. Ay, Ate Dada. Pastora team. Ay, talaga naman. Daming magpapastora dito sa atin na Ang talaga dami. nung women empowerment. Yun. At ngayon naman, Recruited ka na sa Women Network. ngayon naman, let's all welcome si Pastor Andy na closing prayer na rin po tayo. Para maiba naman, si Kuya naman mag-pray sa atin. Kumakain kasi ako. Malakas po yan Ay, kay kumakain pa Lord. pala. Malakas yan Kumakain kay ako. Lord. Wala akong post. Kasi kararating ko lang. Sorry, kaya nga late na ako naka-join eh. Ang Ay, ay, traffic ay. kasi. Pasensya na. Oy, pero Kuya Sadi, isa ka sa makilala ko malakas kay Lord. Sobra. Mag-share lang Amen. ako. Tested Pero and proven. hindi pa ako ready Amen. mag-pray. Mag-share lang muna po ako. Okay lang po ba? Okay, go, Kuya. Okay. Ako naman siguro yung yung tungkol kay dalawang point yung i-highlight ko dun sa natin. Sorry, kumakain ako. Yun nga. Una, siguro yung kay Jonah, 'di ba? Yung kwento ni Jonah, yung actually yun eh. Anong una hindi siya willing, 'di ba, na may pinagagawa sa kanya si Lord. So, 'di ba sumakay siya sa pinapupunta siya sa Nineveh. Pero correct me if I'm lang sa kwento ko, yun yung natatandaan ko. Kaya punta siya sa Nineveh, pero ayaw niya sumunod kasi may will sa kanya si God, pero ayaw niyang sundin until yung sa 'di ba parang nagkaroon ng storm doon sa barko, sa sinakyan niya. Tapos parang nagtaka yung mga kasama niya bakit. So parang nahalata na nila na may isa sa kasama nila na hindi yata sumusunod o pinarurusahan sila ni God. So 'di ba kaya nung na-discover nila na si Jonah, tinapon nila sa dagat. Tapos hanggang kinain siya ng 'di ba, ng balyena na 3 araw siyang nasa loob ng tiyan ng balyena. So kung titingnan natin, parang kahit sabihin mong hindi ka willing gawin ng isang bagay, pero may ibibigay sa'yo si Lord para ma-realize mo na kailangan mong gawin to ng buong puso. Kasi kahit iwasan mo siya, ah, may ipararamdam pa rin sa'yo. At the end, babalik ka pa rin. So kung ano yung gusto sa'yo pag-asa sa'yo ni Lord. Di ba yung kanina yung shinare ni Maui, shinare ni Tin, which is tama naman talaga. So isa pang point ko about willingness. So kinonect ko lang siya actually. Na at the end ng story nung kay Jonah is talagang nandun na yung willingness niya kasi nakita niya na yung posibleng mangyari sa kanya pag hindi siya sumunod. Kahit umiwas siya ng umiwas, kailangan mo talagang sumunod. So at the end, pinakita naman niya sa puso niya yung willingness niya, di ba? Which is at the end of the day naman, alam naman ng Diyos kanina sa puso natin. So i-reward naman niya talaga tayo. Di ba? Lalo na kung may pinapagawa siya, mas bonus pa yun kung ka talaga, kung talaga masinuri nga yung willing kang gawin kasi nararamdaman yun eh. Tsaka it will naturally come out naman sa mga ginagawa mo. Like tayo, yung pag-attend natin,
yung ginagawa nga ni Maui, which is, to be honest, talaga nakaka-inspire naman. Kasi tayo yung mga parang, um, we're looking forward na parang lagi makinig, every Friday, may matutunan. So, kung the way na dinideliver ni Maui, makikita mo naman na nandun sa puso niya. Pero although binanggit niya sa kanina na medyo tinatamad siya, pero at the end, may na-realize siya, di ba? Kaya mararamdaman mo na talagang, na talagang, na willing siyang gawin ng buong puso yung task na binibigay sa kanya ni God. Kaya maramdam mo na mararamdaman mo na habang kinukwento niya, may matututunan ka. So same thing tayo kasi willing din naman tayong umattend, hindi naman tayo pinilit, 'di ba? Kumbaga talagang naglalaan tayo ng oras para makinig, which is yung willingness natin. So, makikita na kumbaga nakikita natin yung flow na talagang kasi yung willingness nating matuto, willingness ni Maui na mag-share, willingness natin na mag-share ng ito, yung sharing do ano natutunan. So, at the end, hintayin lang natin kung ano yung, although hindi naman tayo lagi naghihintay ng reward ni Lord, pero syempre, di ba, sa mga tulad nating faithful, o lahat naman siguro, lahat naman, hindi naman natin syempre na ano yung, hindi lang umaatin, pero lahat naman ng tao, mapa-Christian, mapa-hindi, lahat naman, basta makikita naman ni Lord na kung ano man ang religion mo, basta willing ka na gawin isang bagay na pinagagawa niya, pero reward ka naman, di ba? Makikita naman natin yung mga blessing na pumapasok sa atin. Or sometimes hindi darating sa iyo yung blessing pero dumarating yun sa ano mo sa immediate family mo, makikita mo yun na binibless din sila, hindi man sa'yo, pero ine-extend niya yung blessing sa pamilya mo. Di ba? Yun lang. Amen. All the glory to God, Pastor Andy. Amen. So, yan. So, maraming salamat po. Glory to God po sa inyong mga encouragement. So, naka-bless po. Sa amin din po na-encourage po kami sa mga testimony niyo na somehow pala ay um, may napupulot din pala kayo sa Amen. So, glory to God po. Glory to Oo God. So, naman, meron. Amen. Dami, Yan. madami. Amen. Glory to God. Natutuwa po ako sa inyo mag-asawa. Kasi ang isang bahay-sambahanan is hindi siya mabubuo kung walang partner. So, although 'di ba medyo ano naman yung ano ko, yung Pasko, but still nakakatuwa na mag-asawa yung nagbi-build ng church. So, yun po, Lord God bless you at balang araw yun yung sinasabi ko lagi kay Miss Jenny na lalago at lalago din kayo. Amen. All the glory to God. All the glory to God po. So, yun, malaking encouragement po yun sa amin. So, glory to God po talaga. Talaga namang ang Lord talaga ay God uses people at the right place at the right time. Yun. So, all the glory to God po sa inyong mga testimony. So, ngayon naman po kung may mga prayer request po kayo, pag-pray po natin yan. Any prayer request po? Ako po, Pastor Maui, si Mama Ay, Ler po. Lord. Si Mama Si- Ler, sana gumaling na po siya, tuloy-tuloy na yung paggaling niya. At saka syempre yung aking special prayer po na sana dumating na iman po. Okay. Sino pa Thank po? you. Thank you din po, Pastora Tin. Parang hindi bagay pa, hindi po karapat-dapat. Ang dami pang dapat gawin. Sabi po, oh, we are all saints. Sabi ng Bible, saints of God. Yeah. Oh, so touching. Mm-mm. Oh, Yan. So, Kuya, may pagpipray, gusto kong ipag-pray Kuya Sande, Saldi. Yung Ano po, pass. hindi pa, ano po yung, tawag ito, yung sa mother ko po, tapos yung safety and protection lang sa araw-araw para, ano po, yung aking pagmumotor malayo sa disgrasya. Okay Kasi may, po. may mga times sa parang ano yun. Okay. Kanina nga, Eda, buti may na lang prayer request ka. ano po.
Pwede bang wag ka na magmotor? Kailangan eh. Kung hindi, Yun, mahirap eh. Yung oras, yun, grabe. ano yun, special request naman. Magsasakyan ka na daw, kuya. Mag four wheels ka na daw, Naku, kuya. mas mahirapan kasi Agi. unang-una walang pambili. Pangalawa, matatraffic ka din. Kasi sa Pilipinas, mas convenient talaga may motor. Kasi nga nakakasingit ka. Hindi ka tulad sa sakyan. Talagang, siguro kung magsasakyan ako, public transport na lang ako. Di ba? Alam mo, pareho lang din eh. Parang 4 hours ka lang din mas stuck sa traffic. Basta mag-ingat ka na lang, kuya, yung helmet mo. Naku. Oo nga Yan, eh, mga. prayer lang. Ako kanina nga, parang muntik na naman. Buti mabilis na reflexes ko eh. Kasi tawid siya. Buti na lang nakapreno agad ako. Pero muntik-muntikan na. Kuya, sige, kailangan natin ng Ay, matinding pupuntong prayer dyan. hininga na lang ko sa'yo. Pupuntungin nga lang si Yan, kailangan ni kuya ng matinding prayer. Okay. Sige. Yan, sige, tayo na po ay manalangin. Let's close. Ay, Dada, may prayer request ka? Hmm, yun lang kalakasan araw-araw, tsaka more patience, Lord. Yun lang po. Okay, sige po, tayo po ay manalangin. Let's pray, let's close our eyes. Yes, Heavenly Father, oh God, we praise you, we glorify your name. We just want to thank you, Lord, for this opportunity po, Panginoon, na marinig at matuto po, Panginoon, sa iyong mga salita, O Lord. Makapag-fellowship po kami ng aking mga kapatid, bagamat online fellowship lamang po to, but we just want to thank you, Lord, for their testimonies, their online presence, O Lord. Truly, na salamat po, Panginoon, sa paglaan po nila ng oras. We pray, Lord, that whatever strength na kanilang nagugol po, Panginoon, all throughout the week, Lord, palitan mo po ito ng kalakasan na nanggagaling po sa inyo. Whatever worries that we have, Lord, hayaan niyo po, Panginoon, na kayo po ang patuloy na mag-provide. Kayo po ang patuloy po, Panginoon, na magbigay ng lahat ng kanilang pangangailangan at patuloy niyo pong ipakilala ang iyong sarili bilang kanilang Panginoon na nakapagbibigay po, Panginoon, lahat ng aming mga pangangailangan. I pray, Lord, for Mama Ler. Patuloy niyo po siyang pagalingin po, Panginoon, sa kanyang sakit, O Lord. Let your healing be with her. Let your mercy be with her, O God. Na patuloy niyo pong maranasan na ang kagalingan ng galing lang sa iyo. Hindi lang sa physical na kagalingan. Higit sa lahat po, Panginoon, yung spiritual na kagalingan po, Panginoon. And I also pray, Lord, for kay Ate Tin po, Panginoon, yung kanyang special request. You know her heart, O Lord. You know the desire of her heart, O God. As long as it is your will, Lord, hayaan niyo po, Panginoon, ipagkalob niyo po ito. Provide everything, O Lord. Uh, um, You know that they've been praying po, Panginoon, na sila po ay magkakasama-sama together, O Lord. Let it be, Panginoon, na mangyari po ito according to your grace, according to your mercy, and according to your will, O God. We just entrust to you everything, O Lord. For we know that your plans, Panginoon, ay not to harm us, but to prosper us in whatever aspects of our lives, O Lord. Kailangan lang po namin ay magtiwala at sumunod sa inyo po, Panginoon. Thank you so much, oh God. And I also pray for Kuya Rizaldi. Ingatan niyo po siya po, Panginoon, sa kanyang daily commute. Ilay niyo po siya sa kapahamakan, oh God. Let your mercy, traveling mercy be with him, oh Lord. Habang siya po, Panginoon, ay nagbibiyahe sa kanyang trabaho po, oh God. And I pray for her mother. Patuloy niyo po siyang palakasan. Thank you for the miracle na patuloy na pinagkakalob niyo po sa kanya to extend her life, O Lord. Truly, it's your mercy and your grace and a testament po, Panginoon, of how you could heal po, Panginoon, in unexpected circumstances, O Lord. Salamat po sa kanyang buhay. And nawa, Panginoon, ganun din po, Panginoon, na patuloy ka po, Panginoon, na magpakilala sa kanya, hindi lang maging healer, kundi, Panginoon, magpakilala ka rin po bilang kanyang Master and Lord, na kayo lamang po ang makapagliligtas ng buhay po, Panginoon, buhay na walang hanggan, at hindi lamang po itong buhay dito sa mundong ibabaw na ito, O Lord. And I also pray for Dada, give her strength, give her patience, Panginoon, sa kanyang daily work.
Patuloy niyo po siyang bigyan ng wisdom, how to handle po, Panginoon, yung kanyang mga task na ginagawa po, Panginoon. Ganun din po, Panginoon, sa aming mga mahal sa buhay, sa Pilipinas, ingatan niyo po sila, patuloy niyo po sila po, Panginoon, na ilayo sa kapahamakan at patuloy po, Panginoon, na mag-umapaw po yung pagmamahal sa bawat isa, bagamat hindi po namin sila nakakasama araw-araw, but patuloy niyo po kaming pagbigkisin ng iyong pagmamahal, ng iyong banal na spirito, at higit sa lahat po, O Diyos, yung mga kamag-anak po namin na hindi pa po nakakilala sa inyo, we pray, Lord, that you will knock onto their hearts, na someday, at certain point of their lives, Panginoon, ay tatanggapin ka po nila, papasukin ka po nila sa kanilang mga puso, at ikaw ay maging Panginoon nila, tagapagligtas, at Diyos na magbabago ng kanilang buhay. Ganun din po sa amin, Lord, patuloy niyo po kaming baguhin, give us a willing heart po, Panginoon, every time you will ask us to do something for your glory po, Panginoon. And it's really difficult, oh Lord, it's really difficult, Father God, to do your will. But we believe, Lord, but with the power of the Holy Spirit and with the enabling power po, Panginoon, na ipagkakaloob niyo po sa amin, makakayanan po namin itong gawin. All we have to do is to be willing. Give us a willing heart, O Lord. And this is our prayer and thanksgiving. In the mighty name of Jesus we pray. Amen and amen. 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 All the glory to God. Maraming Maraming salamat, salamat. everyone. Oh, Good Bye-bye. good night. night. Ay, si baby, Good oh. night. Bye-bye. Alive na Pastora alive. Roda. Pastora Roda. Nakatulog kasi yan kanina. Good Alright. night, Good everyone. night, Good everyone. night, Okay. Good weekend. everyone. God bless. Thank you. God bless.